Amen. Tayo naman po ay dumako sa pangalawang wika. Samahan niyo po ako sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Sabi po dito, tinuya rin siya ng isang mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan ding tulad niya. Verse 41, tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Verse 42, sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. So, yun po yung ating verse sa ating pangalawang wika. At ang ibig po nitong sabihin ay ito ay uri ng isang panalangin ng isang kaligtasan ng isang taong nagkasala at marami siyang ginawang pagsisisi sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Jesus, sumagot si Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, ang pangako ng kaligtasan ay para sa mga makasalanan na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, verse 39, sabi dito, tinuya si Kristo ng isang salarin na nakapako sa kanyang tabi at ang sabi, kung ikaw nga ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. So ito ay tumatalakay sa isang taong gustong mandamay ng kanyang mga kasalanan. Kasi parang nire-review nga ang ating Panginoong Jesus na siya ay bumaba at iligtas din katulad niya sa mga kasalanang nagawa nila. So, ibig sabihin, hindi niya nakikilala ang Panginoon bilang Diyos. Kasi ang sumasa kanya pa rin ang kasalanang taglay niya sa mga panahon na yon. At maaring ito ay isang plano ng diablo at patibong na hindi matuloy ang plano ng Panginoon na si Kristo ay mamatay sa krus para sa kasalanan ng tao at sa ikaliligtas. Subalit, dahil ang Panginoong Jesus ay tumalima sa ating Ama, upang tayo bigyan ng kaligtasan, ay hindi niya pinakinggan ang sinabi ng salaring ito sa kanyang panunuya sa ating Panginoon. So yung dahilan pong iyon, sabi nga ay isang paraan ng diablo upang ang taong ito ay lubos pang magkasala ng mga panahon na yon sa kanyang mga ginawa sa Panginoon. Dahil hindi siya pagkilala kay Kristo sa mga panahong iyon na siya ay nakapako sa krus. So wala po itong pinagkaiba sa panahon natin ngayon na kahit na siya ay makasalanan, ay hindi niya kayang tanggapin, bagkos ay lalo pa siya nagkakasala dahil nabubulag na siya sa mga kasalanan ginagawa niya. Sa verse 40 po, ang sabi dito, nagdabihan naman ito ng kanyang kasama. Ito po ay si Demas. Wala ka bang takot sa Diyos? Marami sa panahon ngayon natin ang lantaran na ang gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi nga ay hindi na nila alintana kung ano ang sasabihin sa kanilang ibang tao, basta magawa lang nila ang gusto nilang gawin sa harapan ng Diyos. Di naman kaila sa atin ngayon na open na ang FB o ang social media sa mga bagay na to. Minsan lantaran nilang sinusuway ang kagustuhan ng Diyos. Andiyan ang mga bisyo, andiyan ang mga sabi nga yung mga LGBTQ na tinatawag na alam naman natin na ito'y labag sa kautusan ng Diyos. Ang lahat ng ito'y ginagawa nila dahil hindi nila kayang tanggapin ng ating Panginoong Diyos na nagbigay ng kapatawaran sa atin na hindi nila kayang sundin dahil sila ay nabulag na sa kasamaan ng mundong ito. At sabi sa verse 41, ang taong ito ay walang ginawang masama. So, sa panahon natin ngayon, sabi nga, ang mga tao na nagkakasala ay patuloy pa rin tinutuya ng mga makasalanan. So panahon na yon, sabi nga, tanggap ni Demas na siya ay makasalanan at handang tanggapin ang parusa ng kasalanan. At sinabi niya na si Jesus ay wala sala at di dapat parusahan na tulad nila. Sabi nga, si Demas ang halimbawa ng isang taong ganap na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at nais niya itong mahugasan lahat ng kanyang mga sala. Kaya kinilala niya ang Panginoong Jesus na ito ay tunay na Diyos sa mga panahon na yon. So panahon natin ngayon, imbes na kilalanin nila ang ating Panginoong Jesus, ito'y kanila pang sinusuway at ginagaya pa nila o tinatawag na blasphemy nga, di ba? Maraming nangyayari sa panahon natin ngayon ang ganyan ang ginagawa. Maring hindi nila alam ang kaparusahan ng kanilang ginagawa, bagkus ay ginagaya pa nila ang ibang tao at patuloy silang nagkakasala sa mga panahong ito. Sa verse 42 sabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Isang pakiusap na panalangin ng isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga sala.
Tulad natin, tayo ay makasalanan. Lagi tayong manalangin na tayo ay alalahanin ng Diyos at lagi tayong patawarin sa lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Sabi nga, oras-oras ng ating ginagawa, hindi pwedeng hindi ka magkasala sa makita mo lang dyan sa paligid mo, sa pagsasalita mo, sa mga nakapaligid sa'yo, ay isang tukso yun. Lalo na pag ikaw ay nasa labas, nasa trabaho ka, maraming mga bagay ang ginagawa ng diablo na patibong upang tayo magkasala. Subalit, sabi nga, ni Demas, alalahanin mo ako, Panginoon. Humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga sala. Sabi nga, kung may pusod ka sa katawan mo, ibig sabihin, ikaw ay may kasalanan mula pa nang ikaw ay isinilang, dahil ang pusod na yan ay karugtong kay Eva na siyang sinimula ng lahat ng kasalanan ng tao. So kung tayo ay makasalanan, dapat araw-araw tayo ay manalangin sa Diyos upang tayo ay bigyan ng kapatawaran. At sa verse 43, sabi dito, sumagot si Jesus, isasama kita sa paraiso. Isang panalangin ng katuparan ng isang makasalanan na siya ay pinatawad sa lahat ng kanyang mga sala at doon ay nakamit ang pangakong gantimpala na siya ay isasama sa paraiso. Pangakong nakakamit ng isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang mga sala. So sa panahon natin ngayon, dapat tayong magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman, siya ay tapat sa kanyang pangako. Sabi nga sa salitang ngayon din ay isasama kita, hindi po ito past tense. So kung tayo nagkasala ngayon din kailangan humingi tayo ng tawad sa Panginoon upang maranasan natin ang pangako ng Diyos na tayo may sasama niya sa paraiso. So yan lamang po at maraming salamat.